and uncover its essence. So, eto yung, sige pray muna pala tayo. So, Lord, we thank you, Panginoon, sa word na ibinigay mo sa akin, Panginoon. At I know na ito yung message mo for TGPM as well, Panginoon. Lord, work through me, with me, Lord God. I pray na maramdaman ng mga nakikinig ngayong gabi, Panginoon, how deep is your love, Panginoon. How vast, how holy, Panginoon, how and to what extent, Panginoon, yung love na binibigay mo sa amin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, I pray na sa mga members ng TGPM, Lord God, na wala pa po rito, Panginoon. Lord, katukin mo yung puso nila, Panginoon. Invite them, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. I pray na naway maintindihan namin palalo, Panginoon, um, yung iyong pag-ibig, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord, open our eyes, open our hearts, our minds, Panginoon, Lord God, and I pray na naway tumama sa aming mga puso, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, and mai-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. I pray na tanggalin mo po sa amin yung distraction, Panginoon, makinig lamang po kami, and naway kung ano man yung message na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon, I pray na ma-receive nila yun tonight. Kung meron man silang mga questions, Lord God, naway masagot sa oras na ito, Panginoon. And I pray na naway mga words mo lamang, Panginoon, yung aking mabanggit, Panginoon. We know na palaging kulang yung preparations, Panginoon, but you are with us, Panginoon, para ituro sa amin, Panginoon, yung dapat naming matutunan, Panginoon. Lord, we thank you, we love you, we honor you in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. So, habang ginagawa ko 'tong slide, tumutugtog yung ano, yung "Open the Eyes of My Heart" na worship song. So, ito din yung prayers ko talaga para sa lahat, that the Lord will open the eyes of our heart to see Him, to see His love for us. May part dun sa lyrics na paulit-ulit na, "Holy, holy, holy." So, how holy nga ba is the love of God? How blameless, to what extent, how pure, how great, or how vast the love of the Lord for us. So, may question muna ako. Ano nga ba yung ano, how was our relationship with the Lord ba? Kasi dito sa today's society natin, actually ilan lang 'yan, but ano, but yun yung mostly na naririnig natin today, yung mga ganyang type of relationship. So, um Ah, parang gusto ko ngayon i-assess kung ano ba yung relationship natin sa Lord, currently. LDR lang ba tayo sa Lord, ganyan, long distance relationship, 'no? Kasi sa Lord kung ano yung, pipiliin mong type of relationship, yun yung makukuha mo, 'no? Parang ang hirap pagka LDR kasi lalo na kung ang, love language mo is quality time, 'no? 'Di ba? Kung ini-insist naman natin na situationship lang tayo sa Lord, 'di ba, siguro ano, ayan yung ano, yun yung word na sa ano, sa TikTok na, situationship, 'no? Parang kayo depende sa sitwasyon, yung gano'n. "Lord, 'pag may matinding situation lang ako, dun lang kita Lord, yung gano'n. Or one-way relationship na parang God's love and that's it. Si Lord lang yung nagmamahal sa'yo, one-way relationship yun. O kaya, without label, parang I come to church, ah, but not going to, give my life to you, Lord, parang gano'n. I just come there because
tradisyonal ng mga Pilipino na mag-church on Sunday, ganyan. So, walang ano, parang if that's, precisely the relationship you'll have, it will be an absence of an encounter. So, um, parang once we, give in to the love of God, or sorry, once we dive into the love of God tonight, mababago kaya ang isip natin, what kind of relationship we want to have sa Lord. So, ngayong gabi, we are praying that we, Christian will live by His love. Hindi lang tayo yung Christian na, um, di lang tayo basta Christian, but one with an encounter, which is fully committed. Sabi nga ni Nay, di ba, last time, sa kanyang, exhortation, fully committed sa Lord. So, ayan. So, God's love. So, through my, exploration of God's love, I have derived these three interpretations, so all of which are presented here. So, God's love is unconditional, God's love is unending, and God's love is unmistakable. So, the phrase God's love is unconditional means, that God's love for humanity is not based on, any actions, conditions, or circumstances. So, meaning, no precondition, unwavering, inclusive, grace-filled, at persistent. So, sabi sa Romans 5:7-8, "For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga hasna gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, no precondition, meaning God's love is given freely and does not depend on anything we do or fail to do. So, hindi batay sa gawa natin or mga hindi natin nagawa. So, yung love ng Lord ay hindi batay sa gawa natin. Ayan. Second, sabi sa Lamentations 3:22-24, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him." Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito Inside ay also. laging sariwa, Inside bawat his room. umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. So, unwavering. It means constant, regardless ng, behavior, mistakes, or shortcomings. Kumbaga, stable. Stable yung love ng Lord. So, sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, inclusive. Kumbaga, it is available to everyone regardless of their background, status, or past actions. So, available sa lahat, anumang lahi, kinalakihan, paano ka pinalaki ng parents mo, yung pinanggalingan mo, yung race mo, yung kung ano man yung sahod mo, 'di ba, gano'n, kung ano yung work mo, ganyan. So, available sa'yo ang pagmamahal ng Lord. Sabi sa Ephesians 2:4-7, "But God, being rich in mercy, because of the great love with Kaya it's not which He working. loved us, even when we were dead in our trespasses, It's not made us working. alive together with It's Christ. broken. By grace you have been saved, and up Use, raised us use up that with one. Him, I and already seated told you us it's not with working. Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus." May water Subalit, ba yan? napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, grace-filled, it is characterized by grace, meaning it is a gift that cannot be earned or deserved. Hindi mo, kumbaga hindi mo pinagtrabahuhan, wala kang pagod. Kahit di mo deserve, ibinigay sa'yo ng Panginoon ng libre. Kahit yung deserve mo, ano kaparusahan, kapahamakan, 'di ba? Puro mga sakit, 'di ba? But, the Lord full of mercy, full of grace. In short, kumbaga dito, because of the great love with which we love us, parang sinasabi niya na mahal na mahal yung gano'n. Mahal na mahal tayo ng Panginoon um, kahit sa mga unbelievers ba, we cannot judge them talaga how the Lord loved them. Kasi parang panapanahon lang ang pagtawag ng Panginoon. Sa kanila, So are you doing that to may mom times house? na yung mga unbelievers super prepared ng heart nila to receive, kumbaga good soil. Yun yung nakita ko eh. And also minsan the Lord can accelerate them din eh. Their understanding, their wisdom, yung lalim ng pagkakilala nila sa Lord. So naalala ko lang yung yung friend ko na parang bago lang kakilala sa Panginoon. Sabi niya, "Ayeng, ang galing 'no." Alam mo yun, nung binalikan ko yung mga nakaraan, sobrang naiiyak ako sa pasasalamat sa Lord. Alam mo yung, kung paano niya inayos lahat sa life ko na yun yung reason kung bakit andito ako ngayon, even, hindi ko pa siya gano'n kakilala before, hindi hindi pa ako nakakapagbasa ng Bible, ganyan. 'Pag nga binabasa ko yung, Bible, naniniwala ako sa mga sinasabi dun kasi naranasan ko talaga siya in the past. So, sabi niya, "Salamat sa Lord." Ta's may ano pa siya, may iyak-iyak pa siya, ganyan, ayun. So, we cannot, judge talaga. Then, sabi sa Psalm 23:6, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan.
So, God's love is persistent. God continues to love us even when we turn away or reject that love. Kahit ni-reject mo ang Panginoon, He will still love you anyway. May times na minsan unconscious nga tayo na nire-reject natin ang Panginoon. Na minsan nire-reject natin na ang Panginoon sa mga nasasabi natin, sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga kinikilos natin, 'di ba? But He love us anyway. So God's love is unending. So meaning that God's love is infinite and eternal. So God's love is um infinite duration, perpetual presence, everlasting, timeless, immutable, and with eternal assurance. So, sabi sa Psalm 103:17, ito yung chapter na full of love talaga na nabasa ko Psalm 103. But the love of the Lord remains forever with those who fear Him. So, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Infinite duration, meaning God's love has no beginning and no end. It lasts forever. So, sa Panginoon may forever. So, para siyang yung ring na it continues in circle. You cannot determine how it begins and how it ends. So, sabi ng sa Psalm 36:5-7, Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens. Your faithfulness to the clouds. Your righteousness is like the mountain of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast you save, O Lord. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. So, in Tagalog, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan. At ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. So, perpetual presence, meaning God's love is always present and never ceases, regardless of time or circumstances. Gustong-gusto ko yung yung biblical name ko, yung Shama. Laging kasama. So, Jehovah Shammah. God is there. God is everywhere. So is His love. Sabi nga sa Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So is His love. So, punong-puno daw ng ng kadaklaan ng Lord yung whole earth, no? Ay, sorry na. Pindot ko. The whole earth. So, Jeremiah 31, 2-3. Choose, says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness. When Israel sought for rest, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. So everlasting, it is enduring and continuous throughout all ages and beyond time. Kahit anong generation ka galing, baby boomer, ganyan, Gen Z, Gen X, millennial, or alpha, ganyan. God's love is not bound
by time. So, kahit galing ka sa ibang generation, 'di ba? Kahit yung sabi nga yung word ng Lord is ano, kumbaga unchanging. Yung love din ng Lord unchanging, no? Kahit from generation to generation. So sabi sa Psalm 103, 8-12, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For his unfailing love toward those who fear him is as great as the height of the heaven above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. So timeless. Timeless means God's love transcends all temporal limits. It is not confined by past, present, or future. Jesus is the same yesterday, today, and forever. So is His love. No? Sabi sa Isaiah 54:10, for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not remove, says the Lord who has compassion on you. So maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So, immutable, meaning God's love does not change over time. It remains constant and unwavering. Hindi nagbabago. Isa yun sa, siguro isa yun sa hindi kayang gawin ng Panginoon, no? Ang magbago. Kasi kung magbabago siya, hindi na siya perfect. Kumbaga, wala nang need idagdag or ibawas kung sino ang Panginoon. So is His love. His love is perfect. Sabi sa Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Kapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So eternal assurance, meaning believers can have confidence that God's love will always be there for them, offering comfort and security throughout their lives and into eternity. So I want to emphasize the word believer here. Kaya nga, it will always be your choice. 'Di ba? Mananatili ka ba sa pag-ibig ng Panginoon? Kasi we have free will na hindi tinanggal ng Lord sa atin. Ang sabi naman niya, 'di ba, sa 1 Timothy 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. The good news and the sad truth is God's love is extended to everyone, but not everyone chooses to embrace it. No? Available sa ating lahat pero hindi lahat is pinipili ang pagmamahal ng Panginoon. So, last point, God's love is unmistakable. So, meaning that God's love is clear, obvious, and easily recognized. So,
God's love is clearly evident, distinct, recognizable, undeniable, and manifested in action. So sabi sa 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. So clearly evident, meaning God's love is so apparent that it cannot be mistaken for anything else. Kumbaga visible, may ebidensya. Hindi lang sinabi, but nakikita, may proof, may evidence, hindi lang puro salita. Gano'n yung love ng Lord. So, sabi sa John 15:9-13, as the Father has loved me, so have I love you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Sabi sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So distinct, so it stands out and is easily distinguishable from other forms of love or affection. So malinaw yung difference from the kind of love we receive from other people. Ako nga na dating unbeliever, hindi nagbabasa ng Bible, pero nakita ko how the Lord worked through PB, through Lois, dun sa mga ka-team ko na Christian before. Nakikita din yun ng ibang tao sa inyo ngayon. Even your family, even in your family, you are walking Bible to them. Sasabihin ng tao sa paligid mo, "Pre, nagbago ka na talaga, hindi na ikaw yung sa'min na nakilala namin," ganyan. "Hindi na ikaw yung Beverly na nakilala namin," ganyan. So, short testimony lang, this is around 2017, nung nag-start pa lang akong magbasa ng Bible. So, itong version pala na 'to yung nabasa ko before, yung ESV, kasi ano, parang hinanap ko siya, ta's nung gusto kong basahin siya ulit, hindi ko na nakalimutan ko na kung anong version yung nabasa ko, ganyan. So, ESV pala yun yung nabasa ko. Kasi, that time, I feel unloved. I feel alone. So, I think kaka-break lang namin siguro yun ng nung jowa ko before, or PMS siguro yun. Hindi ko na matandaan. Pero, ang natatandaan ko, yung unang tanong ko sa Lord, that time is, "Lord, mahal mo ba ako kahit ganito lang ako?" Tapos cry-cry ang lola mo, ganyan. Mas lalo akong naiyak kasi nabasa ko yung verse na 'to. So, sumagot si Lord ng, "I love you," sa akin. So, I really felt the love of Christ that time, 'no. Ito pala yung verse na yun, yung John 15:9
9 to 13. Sabi dito sa Matthew 7:11, "If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him?" Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. So, recognizable, meaning the presence of God's love is obvious and can clearly seen in various aspects of life. Ay, pa-mute po. So, obvious siya. Kumbaga, yung love ng Lord, obvious siya. Dati, sinasabi ng mga ka-team ko dati, "Yang isa kang babaeng pinagpala sa lahat." Ganyan yung description ng lead ko sa akin dati. Sa'yo na ang lahat, ganyan. Pero totoo naman, if you have the Lord, you have everything you need, eh, 'di ba? Naalala ko nga yung, father ko, kahit, walang-wala kami nun, may maipasalubong lang pagsahod niya. Siya pa yung, masaya kahit kahit siya yung gumastos ng pinaghirapan niya, ganyan. Naalala ko nga na, mahilig yun mang-surprise or basta may pera siya. Obvious yun sa family namin kasi he will, give something to us with a smile, gano'n. How much more si Lord 'no, the King of Glory, the owner of heaven and earth and everything it contains, 'no? So, obvious ang love ng Lord sa atin. Psalm 136:1, "Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman." So, undeniable, it is so strong and manifest that it cannot be denied or overlooked. Di maitatanggi. Parang anak nga 'to ng Lord. Sometimes you cannot keep it, eh, to yourself, so others, might be blessed too. Sometimes ang tanong ng tao, ah, parang, "Yeng, bakit ang tapang mo, Yeng? Bakit nag-come up ka sa ganitong desisyon in life? Bakit ganito ka mag-isip?" Ganyan. 'Di ba minsan gano'n yung tanong sa atin ng Lord? But sometimes people, can't comprehend din anong pinaghuhugutan mo ng lakas, kakayahan, or perspective in life, ganyan. Pero sa heart mo kasi ito yung sabi ng Lord sa akin, eh. Minsan sa tingin mo nonsense, but 'pag inobey mo, makikita mo yung kamay ng Lord, eh. Because yung biggest why natin palagi is because the Lord said it. Because He confirmed it through His word. And, you know na it is the best thing to do. It is the best thing to act on it and the best thing to say at that moment. So, ayun. Sabi sa 1 John 4:9-10, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, manifested in action, meaning, God's love is shown through concrete actions and events that demonstrate His care and compassion. So, God doesn't only, ah, hindi lang yung tayo yung nire-require niya na to say and to act in faith. He does it too.
siya din. He always acted in love. Hindi mistakes na andito ka. God invited you to be here. Kung anong meron ka, God is your provider. Hindi mistake kung ano ka, sino ang pamilya mo, sino ka ngayon, sino ang nakakasama mo. God orchestrated it all. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon, yung sa trabaho mo, mga circumstances mo ngayon na hindi mo maintindihan, the Lord has the reason why. And eventually, you will understand the reason why. It is because of um the Lord, the Lord God, uh, for you na need mo pala dumaan sa mga circumstances na yon para malaman mo na iisa lang pala yung kailangan mo, na para manatili ka sa love ng Lord na yon, na para ibaling mo naman yung attention mo sa Lord, na iba na kasi yung priority mo eh. Pero sabi naman sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, para sa ikabubuti natin, 'di ba? Kasama ang mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So sabi, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. So in summary, in conclusion, the unconditional, unending, and unmistakable love of God is a foundational truth that shapes our understanding of his character and relationship with us. It assures us of his faithfulness, comfort in times of need, and assurance of eternal life with him. Embracing God's love transforms our lives and empowers us to love others with the same unconditional, unending, and unmistakable love. So the question left are these: have you accepted God's love in your life? Do you find yourself surrounded by the love of God? Do you love God more than this? Di ba? Parang tanong kay Peter, do you love God more than this? So, earthly desire are not necessarily long, but they can become more important to us than God eh. So if we don't learn how to love God more than our desires, the pressures of the world will push us to idolatry. So next question is, are you ready to wholeheartedly commit yourself to God? No? 'Di ba sabi ni Lord, ay sabi ni wait lang sabi ni nanay 'di ba pagka um yung commitment daw sa Lord 'di ba, parang ire-recall ko lang, sabi niya kapag committed ka daw sa Lord, you put God first 'di ba? You commit to the cross, you commit to finish well, and you commit to fully surrender to God. 'Di ba? Si Lord fully committed siya sa atin. So, are we are you ready to fully to wholeheartedly commit din sa Lord? So, ayan po, let's pray. So, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa word mo na 'to, Panginoon. We know na we cannot kumbaga ang love mo, Panginoon, hindi namin ma-understand fully, Panginoon. Hindi namin marami pa kaming questions about it, Panginoon. Madami pa kaming dapat matutunan, malaman, Panginoon. We know na salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, hindi lang sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. We know that na nagwo-work ka din, Panginoon,
sa kanila, sa aming pamilya, Panginoon, Lord God. And salamat po sa paggamit ng ibang tao. Salamat po sa mga surprises mo, Panginoon. Salamat po sa mga ginagamit mo, Panginoon, na instrument, Panginoon, para ipadama sa amin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon. We believe, Panginoon, na you are working behind the scenes, Panginoon. Kahit minsan we feel unlovable, we feel not important, Panginoon. Um, we know na feelings lang namin yon, Panginoon, but you always your love is always present. Your love is everywhere. Your love is so deep, so high that sometimes we cannot understand, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-alay mo ng anak mo, Panginoon, para kami maligtas, Panginoon. Salamat, salamat, salamat that meron kaming reason why, Panginoon, we do things, we act on things, and we say things, Panginoon, because we because ito yung may mga pinanghahawakan kami, may yung mga sinabi mo sa amin, Panginoon, yung mga promise mo sa amin, Panginoon, palagi namin pinanghahawakan yun, Panginoon. Ikaw lagi yung totoo sa iyong salita. Ikaw lagi yung gumagawa ng way, Panginoon. Ikaw lagi yung totoo, Panginoon. Mag-fail man kami, Panginoon. Mag-fail man yung mga tao sa paligid namin, but your love is unfailing. Your love is unconditional, Panginoon. Your love is um supernatural, Panginoon. And we also pray, Panginoon, na gamitin mo po kami as an instrument, Panginoon, para maipadama, Panginoon, yung ganong klase rin ng pagmamahal, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon, so that they can be saved, Panginoon. They can be maramdaman nila na mahal mo rin sila, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. We love you. We honor you in Jesus' mighty name. Amen.